baka hindi nila alam na ang pinanggalingan palang resolusyon hinahanapan nyo. Sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking? Sino ba yung nag-torture sa mga yan? Po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para doon sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo, di ba, kung ano-anong naungkat na wala namang kinalaman doon sa resolusyon? May question ni Congressman Marcolita ang paraan na ginawa ni Risa Hontiveros sa kanyang komite kung saan target ng investigation ay itong umano'y pogo sa Banban Tarlac. Ngunit tila ba nalihis na po ang investigation dahil napunta na sa personal na pagkatao ni Mayor Alice Go na umano'y inaakusahan na espiya ng China. Totoo nga ba ito, mga kababayan? Naniniwala ba itong si Congressman Marcolita? Panoorin natin. Kapag napatunayan na ikaw ay may kasalanan talaga, no? Base sa mga dokumentong iniharap sa'yo, abay, kailangan kang usigin talaga. Yan ang posisyon natin. Kahit kailan, kahit saan, nilalaban natin yon. At kahit sino pa yan. Basta't napatunayan na ikaw ay may kasalanan sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian. Malinaw na malinaw, may kasalanan ka. Asuntuhin yan. At ang pinakamabigat na puwersa ng batas ay ipataw na dyan. Yan ang gamitin mo. Kaya lang, kung tinatanong mo, yung ginagawa nila ron, hindi naman natin pinakikialam mo kung ano yung... tayo, meron tayong parametro. Pag tayo ay ewan ko lang sa mga iba, no? ang tinatanong mo ba kung paano pinasadahan yung ano? Yung pagdinig ho nun. Ay dapat siguro, pagka ganyan, magsimula ka muna doon sa titulo ng resolution. Kanino ba resolution yan? Oo nga, no? Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation. Ang alam ko dyan, ang pinagmulan niyan ay resolution ni Senador Win Gatchalian. Okay. Yun, tinignan ko Kung di ako nagkakamali, Senate Resolution 977. Tingnan mo nga sa avatar mo. Para lang makasiguro tayo. Senate Resolution 977, okay? So, ang nakalagay doon, naglalayon yun na magkaroon ng pag-uusisa, inquiry. Investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun Yes po. In regard to issues of... human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse. Sa Makati, wala pang ebidensya. Ngayon, ang dapat na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang na-establish natin? Paok tiya pata nag-raid yan Kahit na sino. Yung mga ahensya, ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses din sa mga lugar na pinaghihinalaan. Ang problema nito, mga kababayan po natin, ay mukhang nahusgahan na nga po itong mayora, no? Kita po natin ngayon ay kinakantsawa na ito. May mga mimis na rin po na lumabas, may mga dumidila pa ito na lumalabas po ngayon sa social media. Dahil yan po sa kabastusan nitong si Risa Hontiveros. Hindi ko kinakampihan itong si Mayor Alice Go, hindi natin kakilala yan. Lalong hindi ko kakampihan itong si Risa Hontiveros dahil alam ko na ginagamit niya lang ang isyong ito para sumikat nga po, mga kababayan po natin. Pero parang hindi na rin kasi maganda at walang pagre-respeto po ang kanilang ginawa kay Mayor Alice Go. Grabe yung pambabastos po at kung manigaw o manita, daig mo pa yung isang husgado, di ba? Na parang hinahatulan mo na guilty, wala ka pa namang sapat at patunay na siya po ay totoong espiya. Di po ba? Ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Dapat nandun yung PAGCOR. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license? May ganyan Yes po, Bakit ang nakita ko, isang babae na mayor? Mayor ng Bamban. Taga Bambanata, mayor ng Bamban. Kapag binasa mo yung resolution 977, wala naman siyang pangalan dyan So, sinasabi ko, yung parametro ng ating pag-uusisa ay palaging may connection sa subject matter na ating tinutunton. Meron na bang connection yung mayor na yun? Diyan, ulitin ko baka sabihin na pinagtatanggol natin, hindi po, So, ito na hinigurado po itong si Congressman Marcolita, no? Kasi alam niya na marami na namang vlogger kagaya po natin ang magbibigay ng reaction po dito. Kasi totoo lang, napakahusay kasi ni Congressman Marcolita. The moment pa lang na sinabi niya na napupunta kay Mayor Alice Go, wala naman siya doon sa resolution. Pero bakit napupunta kay Mayora? Mga kabayan, bakit nga ba napupunta kay Mayora? Dahil ang issue sa Pogo, parang ano na yan matagal na. Yung tao hindi na interesado yan.
Pero nung ginawa nila ay nasentro kay Mayor Alice Go. Marami yung nagka-interest, 'di ba? Popularity. Eleksyon na naman. Yung mga batayan, yung mga pamantayan o kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-iimbestiga. Oh. Yan naman, meron na tayong mga pinanggagalingan na mga, ano dyan na mga pamantayan. Katulad nung sinasabi sa isang jurisprudence, yung Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Ito'y March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala ng Supreme Court din Opo. na isang karapatan talaga ng Kongreso, both houses, Opo. na mag-imbestiga. Okay, malinaw naman po yan. Ngunit sabi niya sa inyong pag-iimbestiga, dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng taong haharap sa inyo. Okay. Isang pamantayan yun. Dito kay Ontiveros, walang pamantayan ng human rights eh. Siya lang yung mahilig magrereklamo ng human rights. Pero pagdating sa kanyang committee, bahala ka dyan. Yan mo yung ginawa niya dito kay Alice Go. Di ba? Natuwa rin po tayo sa ibang punto dahil inimbestigahan nila kung ano talagang pagkatao nito. Pero, alam mo yung pinagkaisahan nila lahat. Jinggoy, Ontiveros, Ligarda, plus may grandstanding pa na Tulfo. Naku po, halos mangyak na nga si Alice Go eh. Ulit-ulit na tanong kahit pinapaliwanag. Opo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Opo. Meron sinasabi na jurisprudence natin sinasabi. Ibig sabihin, legal parameters. Yes po. Mga pamantayan. Ang sabi naman doon sa Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po. Meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. At saka yung pagpapataw ng mga contempt sa mga dapat na i-contempt. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka namang sinabi na, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng PAGCOR. Halimbawa, sinabi mo na. So meron ka ng nililinya na referensya na gagawin mong isang panukalang batas. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may kaugnay nito, isasangkut mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. Yan. Di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na doctrine of pertinency. Ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Okay. Supremo na naman yan. Ito, 1950. Tagal na pala. Kasi tanda mo yung jurisprudence. Kaya ang tawag doon Philippine Reports pa Kasi ngayon, iskra na Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata kami sa'yo. Iskra na Pero sa'yo, dahil sa ito'y 1950s, Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Yung impertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng pagtatanong. Dapat kanya mayroong direct relation doon sa subject matter ng inquiry. So ayun ang doon, direct relation. So ang problema nga po, walang direct nga na relation po itong si Mayor Banban. Dahil hindi naman pala siya nakapangalan mismo sa resolution umano. So dito po sa pagkakataong ito ay mukhang nalikturan po itong si Ontiveros dahil sa kanyang mga pagtatanong. At yung tunay na buhay po ni Mayor Alice Go, pati yung kanyang confidential po na pagkatao na supposed to be ay hindi naman dapat mabulgar dahil ang pag-uusapan ay issue lang sa Pogo. Ano yung kanyang involvement, bakit nandun ang kanyang mga pangalan. Pero pati yung kanyang tatay, nanay, birthday. So, hinalungkat na po pati yung kanyang mga sasakyan at kung ano-anong arian na ayon nga kay Congressman Marcolita, mukhang hindi naman nakasaad doon sa kanilang ginawang Senate resolution. So baga dagdag na lang yon. Ngayon, marami pang mga epektos na illegal. Hindi ngayon, nakita ngayon na talaga ikaw ay nagtatago ng napakaraming bagay na kinakailangan ay i-ano mo sa batas, i-account mo sa batas. Ngayon, hindi po pwedeng gamitin itong ebidensya laban sa iyo din.
Ganun po. Kasi yung pagpunta niya doon, walang basbas ng korte. May technicality. Kukuha siya muna ng warrant, search warrant, para sa ganun, yung gagawin niya, mabigyan ng legal cover. Opo. Kasi kapag ka yun, ayun, pinagkukuha niya yung pera dyan. Tsaka lahat pa ng mga nakulimbat mo, nilahad niya sa korte bilang Exhibit A up to Exhibit Z. Naku, dami na lang. Opo. Sasabihin ng Defense Counsel. Opo. Your Honor, sabi niya, I move to strike all these pieces of evidence Nako. for being derived from a poisonous tree. Sabi niya. Nako. Parang ang nangyari, pagka ganun, kamukha, binabanggit natin, dahil nga hindi mo sinunod yung patakaran, yung observance of due process, sumabit ka. Ayun. Ito lang ang ating gustong linawin sa kapakanan ng ating mga nakikinig na mamamayan. Kasi sila rin, gusto nila maayos. Baka naguguluhan din sila. Baka hindi nila alam na ang pinanggalingan palang resolusyon hinahanapan yung sino ba may kagagawan niyang illegal, yung human trafficking na? Sino ba yung nag-torture sa mga yan? Yung mga pogo operator sa lugar bakit na ngayon pinagtatanong yung mayor, sino ba nanay mo? Ang Bakit kasi napunta sa nanay at saka sa tatay? Ang pinag-iimbestigahan ay issue sa Pugo at yung mga trafficking at nadawit lang doon si Mayora dahil may mga pangalan siya doon doon sa mga resibo ng kuryente, sa sasakyan. So, nadawit siya doon. Pero napunta na sa personal na issue po, mga kababayan ni Mayor Alice Go. Yun naman yata. Yun lang gusto nating ipaliwanag. Hindi po kami nagtatanggol ng kung sino-sino. Kung sakasakali pong may mapatunayan na may kasalanan dyan, i-cover po ninyo ng resolusyon. Ayun. Hindi po nyo magagamit ang isang resolusyon na hindi akma para doon sa isang tatanungin ninyo. Gumawa kayo ng resolusyon na akmang-akma para dito. Opo. Para sa gano'n, hindi po tayo mapulaan. Ayun nga po, agoy-agoy talaga, ano? Okay, na-lecturean po itong si Ray Sauntiveros sa kanyang ginagawang pag-interpolate ngayon dito kay Mayor Alice Go. Dahil napakalayo sa totoong resolusyon ang kanilang ginagawa ngayon. Dahil ang resolusyon ay para imbestigahan itong pugong sindikato sa Banban Tarlac. Pero napunta po kay Mayor Alice Go na inakusahan ngayon na espiya ng China. So kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento at salubin patungkol sa isyong ito. Maraming salamat Congressman Marcolita sa iyong napakagandang pagpapaliwanag at puno ng katalinuhan. Maraming salamat. Paalam.